Ang walang kapatay na martial god, unang yugto. Kabanata 1236, Sumipol na espada sa langit. Gusto ni Qi Tiansheng na labanan si Lin Fang pabalik sa main hall, ngunit hindi niya magawa. Ngayon ang perpektong sandali para makipaglaban. Sinira ni Lin Fang ang makajos na kamalayan ng kanyang kapatid na babae at pinahiya siya dahil siya ay isang direktang disipulo ng Tiantai. Agad na tumalon si Qi Tiansheng sa harap ni Lin Fang na naglalabas ng malalakas na enerhiya. Naramdaman ni Lin Fang na may mga mammoth na tumatakbo sa paligid niya. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang TNG sword at ang mga kulog ay naglabas ng mga tunog na sumasabog. Gumalaw ang espada patungo kay Bai Qiuluo at kasabay nito, itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at pinakawalan ng demonyong Qi. Isang demonyong kamay ang lumitaw na naglalaman ng mga abstruse energies. Boom boom. Kumaluskos ang kapaligiran. Ang demonyong kamay ni Lin Fang ay bumangga sa walang laman na enerhiya sa kalawakan. Asar. Tumalon si Lin Fang pasulong at nagkondense ng mas maraming puwersa. Ang mga kaluskos ng lupa at mga dagandong ay narinig. Nagsimulang umihip ang isang nakakatakot na hangin habang binomba ng napakalaking lakas ang katawan ni Qi Tiansheng. Nag-iba agad ang ekspresyon ng mukha niya. Tumalon siya pasulong, ngayon ay nasa symbiosis na siya sa earth at langit. Natalo ni Lin Fang si Long Teng. Ngayon, si Qi Tiansheng, na isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator, ay nahaharap na sa kahirapan habang nakikipaglaban kay Lin Fang. Ang labanang ito ay tiyak na magiging napakatalino. Naisip ng karamihan. Biz. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan upang kontrolin ang kanyang TNG sword. Sinundan ng kanyang espada si Qiu Yuzin habang inaatake niya si Bai Qiuluo. Sa ganoong paraan, hindi siya aabalahin ni Lin Fang at kung may pagkakataon ng espada, mabilis nitong maaatake si Bai Qiuluo, baka mapatay pa siya. Biz. Biz. Tumakbo si Qi Tiansheng patungo kay Lin Fang, naglabas ng mga fire energies. Ang apoy ni Qi Tiansheng ay naglalaman ng mga abstruse na enerhiya at alam na iyon ni Lin Fang mula pa sa Fortune City. Itinaas ni Qi Tiansheng ang isang daliri at ang apoy ay naging mas matindi. Pagkatapos, tumalon siya sa apoy. Sa isang iglap, ang apoy ay naging deflagration na may vacuum effect sa gitna. Gumagamit si Qi Tiansheng ng isang espesyal na kapangyarihan na may mga abstruse na enerhiya. Nakita ng karamihan si Qi Tiansheng na tumalon sa kanyang apoy at mabilis na nawala. Pagkatapos, dumiretso ang apoy patungo sa ikatlong mata ni Lin Fang. Mabilis na naramdaman ni Lin Fang ang panganib. Ang lakas ng hangin ay pumaligid sa kanyang katawan, kasama ng Xiaoyao agility technique, nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Kung saan inilagay ni Qi Tiansheng ang kanyang daliri, lumitaw ang mga itim na mapangwasak na enerhiya at tumagal ito ng mahabang panahon, na nagpapatunay kung gaano kalakas ang atake ni Qi Tiansheng. Slash. Itinaas ni Qi Tiansheng ang isa pang daliri at muling gumalaw ang mapanirang enerhiya patungo kay Lin Fang. Immaterial na daliri. Bulong ni Mr. Wen. Iyon ay ang immaterial finger ng Qi Clan, isang daliri na naglalaman ng mga mapanirang enerhiya, isang pagsasanib ng walang laman na espasyo at apoy ng mga enerhiyang abstruse. Wind Thunder Laceration. Sabi ni Lin Fang gamit ang kanyang kamay bilang isang espada. Bumangga ito sa pag-atake ng immaterial finger at sumabog ang espasyo. Isang pagsasanib ng hangin at kulog na walang kabuluhang enerhiya. Ang mga matandang Zun cultivator na nagmamasid sa pag-atake ni Lin Fang. Naglalaman ito ng ilang uri ng enerhiya, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi perpekto, siya ay bahagyang mas mahina kaysa kay Qi Tiansheng. Hindi nila alam na ang pag-atake ng immaterial finger ay ginawa ng Qi Clan sa napakatagal na panahon na ang nakalipas at si Lin Fang ay nakagawa ng sarili niyang pag-atake ilang sandali lang. Biz. Nayanig ang kapaligiran habang si Qi Tiansheng ay lumitaw sa itaas ni Lin Fang at naglabas ng nakakatakot na enerhiya upang apihin si Lin Fang. Gumagamit ang Qi Clan ng walang laman na space abstruse energies at magaling sila dito. Sabi ng Zun cultivator na may lilang mata. Ang mga angkan ng Imperial ay may akses sa hindi kapani-paniwalang mga mapagkukunan. Nagkaroon sila ng maraming mga mahiwagang kasanayan at pamamaraan na kanilang binago at pinagbuti sa paglipas ng mga siglo. Kahit na ang ibang mga tao na kumokontrol sa mga walang laman na espasyo na abstruse energies ay hindi sila makontrol pati na rin si Qi Tiansheng. Space Destructive Punch. Ang Space Destructive Punch ni Qi Tiansheng ay isang pag-atake na gumamit din ng abstruse energies. Ang isang suntok ay maaaring magpasabog sa katawan ng isang tao. Kaya naman, naramdaman ni Lin Fang na naghihiwa-hiwalay ang kanyang katawan. Gayunpaman, nagawa ni Lin Fang na iwasan ang pag-atake. Mukha siyang kumpiyansa at kalmado habang gumagalaw siya na parang hangin. Ang pag-atake ni Qi Tiansheng ay napunta sa entablado at pagkatapos ay lumipad sa paligid ang mga piraso ng bato at alikabok. Kahit na ang sobrang solid na yugto ay nasira sa ilalim ng pag-ataking iyon, ngunit ang Wens ay regular na nag-aayos at pinahusay ang kanilang yugto ng labanan kaya hindi ito naging problema. Xiaoyao agility technique. Nakilala ni Yu Xiao ang pamamaraan. Natutunan ni Lin Fang ang Xiaoyao agility technique na kabilang sa Godly Xiaoyao sect. Boom boom boom. Ang nakakatakot na pagsabog ay tumunog habang si Qi Tiansheng ay gumagamit ng isang empty space agility technique upang tumugma sa Xiaoyao agility technique ni Lin Fang. Parehong matikas at maliksi ang mga galaw nila. Alam mo ba kung paano tumakas o ano?
Mapanuksong sabi ni Qi Tiansheng. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang kanyang Space Destructive Punch. Ang empty space abstruse energy ni Qi Tiansheng ay nasa level 3 na, kaya ang kanyang Space Destructive Punch ay napakalakas. Madali niyang madurog ang mga cultivator ng 3 layer ng Zunqi sa pag-ataking iyon. Nanatiling tahimik si Lin Feng at nagpatuloy sa pag-iwas gamit ang Wind Abstruse Energy gamit ang kanyang Xiaoyao Agility Technique, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang matalas na parang agila. Pinagmamasdan niya si Qi Tiansheng at pinag-aaralan ang bawat galaw niya. Kasabay nito, inilabas niya ang ilang mga hibla ng kanyang makajos na kamalayan upang maramdaman ang walang laman na kalawakan ni Qi Tiansheng. Ang empty space agility technique ni Qi Tiansheng ay lubhang kapakipakinabang sa panahon ng labanan. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pag-iwas sa bawat pag-atake, tatapusin ko na lang ang labanan sa lalong madaling panahon. Sabi ni Qi Tiansheng sa malamig na paraan. Nawala siya nang lumitaw ang isang tila sirang anino sa hangin. Holy Marks Teleportation Technique. Bamantong hininga si Mr. Wen at sinabi. Ngayong nakalusot na si Qi Tiansheng sa layer ng Zunqi, nakakatakot ang kanyang mga pag-atake. Kasing talino niya si Tiange. Nasa panganib si Lin Feng. Ipinagpatuloy ni Qi Tiansheng ang pagpapakawala kay Qi, gumamit siya ng maraming enerhiya para gamitin ang kanyang Holy Marks Teleportation Technique, ngunit nakatayo siya sa langit na mukhang mapagmataas. Tumingin siya kay Lin Feng ng masama at sinabing, Lin Feng, huwag mong isipin na dahil natalo mo ang isang kalokohang cultivator gaya ni Long Teng, kaya mong ipagmalaki. Hindi ka pa rin kwalipikadong maging isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator. Mamatay. Malamig na sabi ni Qi Tiansheng. Muli niyang ginamit ang kanyang Holy Marks Teleportation Technique para itapon ang sarili kay Lin Feng. Kahit napatayin niya si Lin Feng, walang pakialam, ang mga matatanda ay hindi nakikialam sa mga gawain ng mga kabataan. Sa lalawigan ng Bahwang, normal ang labanan hanggang mamatay, kahit mamatay si Lin Feng, magpapatunay lang ito na hindi siya sapat. Ang mga emperador ay hindi makisangkot maliban kung ang kanilang mga reputasyon ay nadungisan. Sa pinakamasamang kaso, ang mga taong may mas mahusay na reputasyon ay lalabas at ipaghihiganti ang kanyang kamatayan. Si Qi Tiansheng ay mukhang nasa sabik na parang napatay na niya si Lin Feng. Slash. Sa sandaling iyon, ang mga sword lights ay sumilay sa kalangitan. Si Lin Feng ay mukhang isang espada ngayon. Desolated na pagsabog. Sabi ni Lin Feng sa malamig na paraan. Ang kanyang espada na si Qi ay sumugod sa kalangitan at ang espasyo sa kanilang paligid ay tila sisabog. Ang mapanirang espada ni Lin Feng ay maaaring tumagos sa anumang bagay na parang mantikilya. Ang Holy Marks Empty Space Technique ay patuloy na dumadagandong habang naliligo sa sword lights ni Lin Feng. Sirain. Ipinagpatuloy ni Qi Tiansheng ang pagpapakawala ng mga blankong space abstruse energies upang ayusin ang kanyang mga banal na markang empty space technique. Kumbinsido siya na papatayin niya si Lin Feng sa lalong madaling panahon. Desolated na pagsabog, sumabog. Sigaw ni Lin Feng habang nakataas ang ulo at nakatingin sa langit. Ang lakas ng kanyang espada ay muling bumagsak sa kalangitan. Thunder Laceration. Galit na sigaw ni Lin Feng habang umaangat sa ere. Desolated siya na. Nirvana Sanya Destruction. Isang pag-atake ng espada, pangalawang pag-atake ng espada, mga butas ang lumitaw sa espasyo. Nakita ng mga tao na ang entablado ay nagkawatak-watak habang ang isang silweta ay tumaas sa hangin, na napapaligiran ng walang katapusang dami ng sword chi. Ang hangin, kulog, apoy, walang laman na kalawakan ay kumikislap ng mga enerhiya, at may isa pang uri ng hindi kapanipaniwalang enerhiya, ito ay uri ng mapanirang. Kinokontrol ni Lin Feng ang hindi bababa sa 5 iba't ibang uri ng abstruse energies. Namangha si Mr. Wen. Iyon ang unang pagkakataon na mukhang nagulat siya sa araw na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1237, Sumpa ng Demonyo. Ang iba pang matatandang Zun cultivator ay nagulat din. 5 uri ng abstruse energies. Mayroon pa bang iba pang mga cultivator na nakakaalam ng 5 iba't ibang uri ng mga abstruse na enerhiya sa gitna ng 10 pinakamalakas na mga batang cultivator? Sa ngayon, ang mga naging bahagi ng 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ay hindi pa gumamit ng 5 uri ng abstruse na enerhiya, ngunit ang iba pang matatandang Zun cultivator ngayon ay naisip na posibleng sila ang gumamit. Pagkatapos ng lahat, itinago ni Wen Tiange ang katotohanan na kaya niyang kontrolin ang mga abstruse na enerhiya. Ang iba ay maaari ring magtago ng mga bagay. Mr. Wen, sa tingin mo kaya niyang talunin si Qi Tiansheng? Tanong ng Zun cultivator na may lilang mata sa sandaling iyon. Si Emperor Shi at ang ika-11 direktang disipulo ni Emperor Yu ay tila isang hindi kapani-paniwalang cultivator. Hindi ko alam. Hindi pa naaabot ni Qi Tiansheng ang kanyang mga limitasyon. Sigurado ako na kung nakalusot si Lin Feng sa layer ng Zunqi, madali niyang matatalo si Qi Tiansheng, ngunit sa ngayon ay hindi ako sigurado. Walang pakialam na sabi ni Mr. Wen. Hindi niya maliitin si Qi Tiansheng. Nakakatawa ka, sabi ni Lin Feng. Ang kanyang sword chi ay bumangon sa langit, ang kanyang mga mata ay tila malamig sa yelo at gayon din ang kanyang boses. Pagkatapos, tumalon siya pasulong. Pakiramdam ni Qi Tiansheng ay inapi.
Ang Qi clan mula sa silangang bahagi ng Bangwang, Imperial clan, si Qi Tiansheng, Dominante at Maharlika. Noong nakaraan, walang nakakakilala sa akin, ako, Lin Feng, ngunit ngayon ay nakarating na ako sa ikawalong layer ng Tianqi at ikaw ay isang Zun cultivator. Gayunpaman, naglakas loob kang kumilos ng may pagmamalaki at mayabang sa harap ko, hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa ka, sabi ni Lin Feng. Boom boom. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Qi Tiansheng sa narinig ni Lin Feng. Isa siya sa 10 pinakamalakas na cultivator ng probinsya, ang henyo ng Qi clan, isa siyang Zun cultivator, at hindi pa rin niya nagawang tapusin ang laban nila, hindi ba nakakahiya na? Boom! Tumalon muli si Lin Feng, gustong makalapit kay Qi Tiansheng. Nakipaglaban si Wu Tian kay Wen Tiange at natalo, ngunit hindi iyon nakakahiya, mag-aaway sila sa isa't isa sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, kung mananalo ka laban sa akin, wala kang maipagmamalaki, at kung matalo ka, mapapahiya ka lang ng walang katapusan. Naiisip mo ba, si Qi Tiansheng, ang henyo ng Qi clan, ay natalo ng isang cultivator ng Tianqi layer. Kung matalo kita, hindi ka nakarapat-dapat na tawaging cultivator. Sabi ni Lin Feng, habang itinapon ang sarili kay Qi Tiansheng. Ang kanyang boses ay medyo parang boses ng demonyo at mga demonyong enerhiya na lumalabas sa katawan ni Lin Feng. Namutla ang mukha ni Qi Tiansheng. Para siyang sinumpa ng demonyo. Kumunat ang noon niya, iniisip kung ano ang nangyayari. Ano ang nangyayari? Naisip ng karamihan. Si Lin Feng ay tila pinagsanib niya ang lupa at langit, at nang marinig ng karamihan ang kanyang boses, lahat sila ay impresyon na sila ay isinumpa ng isang demonyo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Wen sa pangalawang pagkakataon. Nag-aaral siya kay Lin Feng. Si Qi Tiansheng ay isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan. Siya ay lubos na determinado, ngunit dahil sa ilang mga salita na sinabi ni Lin Feng, siya ay mukhang nasiraan ng loob at ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Posible ba iyon? Hindi talaga, ngunit gumamit si Lin Feng ng ilang uri ng lakas na kahit si Mr. Wen ay hindi alam. Naiintindihan mo ba ang nangyayari? Tanong ni Mr. Wen sa iba pang matatandang Zun cultivator. Lahat sila ay nakasimangot na parang naiintindihan nila na si Lin Feng ay gumagamit ng isang lihim na pamamaraan. Ang masasabi lang nila ay gumagamit si Lin Feng ng ilang demonyong enerhiya. Ang mantra ng Avalokiteshvara at ang Sakyamuni mantra, ngunit sa parehong oras ay tila hindi iyon, maaari bang? Bulong ng isa sa mga Zun cultivator. Nagkatinginan sila, lahat sila ay nagulat. Isang sumpa ng demonyo. Sa katunayan, para bang si Qi Tiansheng ay isinumpa ng isang demonyo. Lin Feng ay isang hayop. Sabi ni Mr. Wen na mukhang seryosong-seryoso. Gamit ang lakas ng demonyo, maaaring mawalan ng determinasyon si Lin Feng sa mga tao. Kapag nakontrol ng malalakas na cultivator ang gayong mga enerhiya, maaari nilang direktang mapinsala ang puso ng kanilang mga kaaway. Ang ganoong uri ng lakas ay napakabihirang, ngunit ito ay mas mahirap na pagsamahin ito sa boses ng isa. Nakapagtataka na si Lin Feng ay nakalusot lamang hanggang sa ikawalong layer ng Tianqi at maaaring magsama-sama ang kanyang boses kasama ng mga mapang-akit na enerhiyang iyon. Kung matatalo ka, mapapahiya ka lang ng walang katapusan. Naiisip mo ba, si Qi Tiansheng, ang henyo ng Qi clan, ay natalo ng isang cultivator ng Tianqi layer. Iyon ay magiging isang kahihiyan. Kung matalo kita, hindi ka nakarapat-dapat na tawaging cultivator. Ang boses ni Lin Feng ay umuulit sa puso ni Qi Tiansheng. Qi Tiansheng, kahit natalunin mo ako, isang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi, wala kang maipagmamalaki. How dare you act mayabang? Mula ngayon, hindi ka na maituturing na isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng probinsya, natanggal ka na. Ang boses ni Lin Feng ay umaalingaw sa ulo ni Qi Tiansheng. Naakit ni Lin Feng ang puwersa ng earth at langit sa bawat hakbang niya. Pakiramdam ni Qi Tiansheng ay natalo na siya. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan na siya ng lahat sa probinsya. Ang kanyang mukha ay namutla at namutla. Si Lin Feng ay nasa ere pa rin at ang kanyang espada na si Qi ay umaabot hanggang sa langit. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang agresibo at ang kanyang mga salita ay parang ang pinakahuling parusa. Gising na, sigaw ng napakalakas na boses sa sandaling iyon. Umiling si Qi Tiansheng at bumalik sa katinoan. Nawala. Bamantong hininga si Lin Feng at tumingin sa ibaba. May nagpoprotekta kay Qi Tiansheng. Kahit na gumamit siya ng malalakas na incantation abstruse energies, ngunit ang kanyang Three Lives Buddha Demon na kasanayan ay hindi sapat na malakas. Hiniram niya ang puwersa ng earth at langit para impluwensyahan si Qi Tiansheng. Kung ang kanyang pag-atake ay naging mas malakas, maaari niyang mapilayan ang kanyang paglilinang o kahit napatayin siya ng direkta. Slash. Isang daliri ng apoy ang gumalaw patungo kay Qi Tiansheng na tumatagos sa kapaligiran. Nagulat ang karamihan, immaterial finger. Hindi ba teknik ni Qi Tiansheng? Nagulat din si Qi Tiansheng, gumamit din siya ng immaterial finger attack at pareho silang nabangga. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at itinapon ang sarili kay Qi Tiansheng habang nakataas ang kamao. Space Destructive Punch. Natigilan ang karamihan. Ano ang nangyayari? Hindi lang magagamit ni Lin Feng ang immaterial finger attack kundi magagamit din niya ang Space Destructive Punch. Mamatay.
Galit na sigaw ni Qi Tiansheng. Siya ay lubos na nagalit, wala sa kanyang isip. Ilang saglit pa, nawalan siya ng malay ni Linfang. Boom boom boom. Parehong nagbanggaan ang kanilang mga kamao at malakas na inag ang hangin sa kanilang paligid. Sumabog ang lupa sa ilalim nila. Kasabay nito, ang mapanglo na lakas ay sumalakay sa kamao at katawan ni Qi Tiansheng. Naramdaman niyang biglang naagnas ang katawan niya. Slash. Isang espada ang lumitaw sa kaliwang kamay ni Linfang habang ito ay gumagalaw patungo kay Qi Tiansheng. Biglang napunit ang damit niya. Ginamit ni Qi Tiansheng ang kanyang empty space agility technique para bumalik. Gayunpaman, ang mga mata ni Linfang ay naging itim sa sandaling iyon at malinaw niyang nakikita ang lahat. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique. Mamatay. Sinuntok ni Linfang ang hangin sa direksyon ni Qi Tiansheng, isa na naman itong space destructive punch. Boom boom. Ang kamao ni Linfang ay umabot kay Qi Tiansheng at isang malaking marka ang lumitaw sa kanyang katawan habang ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit, ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang empty space agility technique para makatakas. Desolated siya na. Sabi ni Linfang. Isang nakakakilabot na tili ang narinig at tumalsik ang dugo sa hangin. Sumabog ang isa sa mga binti ni Qi Tiansheng at tumalsik ang dugo. Gusto ni Linfang na pigilan siya sa paggamit ng kanyang empty space agility technique. Naisip ng karamihan. Napakagaling, pinigilan niya siyang gamitin ang kanyang empty space agility technique. Sabi ni Mr. Wen, namangha siya. Kung sinubukan ni Qi Tiansheng na gamitin muli ang kanyang empty space agility technique, mamamatay siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1238, Qi Dashing to the Skies. Kahit na magagamit ni Qi Tiansheng ang empty space agility technique, hindi niya ito gaanong kabisado. Hindi siya makagalaw ng mabilis hanggat gusto niya. Walang pakialam na sabi ng nakatatandang Zun Cultivator na may purple eye. Kung talagang pinagkadalubhasaan ni Qi Tiansheng ang empty space agility technique, mas mabilis pa sana siyang makatakas kaysa kay Linfang. Siguro, ngunit kahit isang ordinaryong mababang antas ng paglilinang ng Zun ay hindi makikita ito ng malinaw, at si Linfang ay nakalusot lamang sa ikawalong layer ng Tianqi. Nakangiting sabi ni Mr. Wen. Tumiti at tumanggo ang matandang-matanda na Zun Cultivator. Sa katunayan, malinaw na nakikita ni Linfang ang mga bagay. Tila tinulungan siya ng madilim niyang mga mata na makita ang mga bagay sa mas kakaibang paraan. Ano ang ganoong uri ng kapangyarihan? Ang mga miyembro ng Qi Clan ay namangha at mukhang kinakabahan sila, si Qi Tiansheng ay nasugatan ni Linfang. Brother. Sigaw ni Qi Zhaozhao, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Noon pa man ay hinahamak niya si Linfang. Kumbinsido siya na madaling talunin ng kanyang kapatid si Linfang, kaya hindi niya maintindihan kung paano matatalo ng cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi ang kanyang kapatid. Paano niya naintindihan ng husto ang mga abstruse energies? Paano niya matatalo ang mga Zun Cultivator? Sa likod ni Qi Zhaozhao, may ilan sa mga bantay ng Qi Clan, lahat sila ay nakakuyom ang kanilang mga kamao at nakatitig kay Linfang habang nilalabas ang sarili nilang Qi. Si Qi Tiansheng ay nabasa ng dugo, nakikita ng lahat ang kanyang laman at buto. Kung hindi pa mabilis kumilos si Qi Tiansheng, tatapusin na ito ni Linfang. Galit na sumigaw si Qi Tiansheng na parang hayop. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo at muling lumaki ang kanyang binti. Maaaring gamitin ng mga cultivator ng Zun ang kanilang dugo upang palitan ang mga bahagi ng kanilang katawan. Naglagay siya ng tableta sa kanyang bibig at lumaki muli ang kanyang binti, mas mabilis pa. Ngunit napapalibutan na siya ngayon ng lakas ng hangin ni Linfang. Mabilis na nagpakita si Linfang sa harap ni Qi Tiansheng at nag-condense ng espada. Hindi niya mabigyan ng isang segundo si Qi Tiansheng na huminga. Habang ang kanyang mga mata ay itim, muli niyang ginamit ang kanyang Desolate Shun na attack. Biz. Inilabas ni Qi Tiansheng ang isang gintong tore. Nagamit na ni Qi Tiansheng ang banal na sandata na iyon laban kay Linfang sa Fortune City, ngunit ginamit ni Linfang ang kanyang sumpang scepter para pigilan ito. Ang Desolate Shun na ni Linfang ay bumagsak sa gintong tore at ang entablado ay yumanig ng husto. Ang gintong tore ay itinulak pabalik. Isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator. Mapanuksong sabi ni Linfang. Nagbibiro ka ba? Si Qi Tiansheng ay mula sa Qi Clan at nakalusot siya sa Zun Qi Layer, isa siya sa 10 pinakamalakas na batang cultivator. Ngunit nang kaharap si Linfang, kailangan niya ng tulong mula sa mga bantay ng Qi Clan. Ngayon, kailangan niyang gumamit ng banal na sandata, gaano kita utawa. Boom! Tumalon muli si Linfang na hiniram ang lakas ng earth at langit. Ang boses ni Linfang ay nagsimulang muling tumunog sa kanyang ulo. Qi Tiansheng, Zun Qi Layer, hindi ka man lang nagbago, kahit na si Long Teng ay hindi mas mahina kaysa sa iyo, matagal ng panahon na karapat-dapat kang ituring bilang isa sa 10 pinakamalakas na cultivator. Ang demonyong boses ni Linfang ay umaalingaw sa utak ni Qi Tiansheng. Mamatay. Galit na sigaw ni Qi Tiansheng. Muli niyang pinutol si Linfang habang ang kanyang tore ay gumagalaw patungo kay Linfang. Gusto niyang bitag si Linfang sa loob. Asar. Galit na sigaw ni Linfang. Sa isang iglap, lumitaw ang isang dambuhalang espada at bumagsak sa tore, pagkatapos, tumagos ito dito.
Nang nasa loob na ito, lalo itong lumaki, na kumukuha ng mas maraming espasyo. Inilabas ni Linfang ang kanyang busog at nagpatalsik ng 8 palaso. Hulala! Kumulo ang dugo ni Qi Tiansheng. Ang lakas ng dugo niya ay tumaas nang maglabas siya ng walang laman na enerhiya sa espasyo. Biz! Isang golden picture scroll ang lumabas mula sa katawan ni Qi Tiansheng, ito ay parang isang walang laman na space picture scroll. Iniunat ni Qi Tiansheng ang kanyang kamay at hinawakan ito, pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Linfang na hawak ang picture scroll. Iyon na ang huling galaw ni Qi Tiansheng, ginagamit niya ang lakas ng kanyang espiritu. Nakakatakot na walang laman na enerhiya sa espasyo. Hindi nakakagulat na ang Qi clan ay isang imperial clan. Naisip ng ramihan. Ang scroll ng larawan ay biglang naging napakalaki at nabura ang kalangitan. Ito ay tila isang napakalaking walang laman na bundok sa kalawakan. Mabilis na pinalibutan ng walang laman na space energy si Linfang. Hulihin. Galit na sigaw ni Qi Tiansheng. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako naging malakas pagkatapos makapasok sa layer ng Zunqi. Mamatay. Kumukulo ang dugo ni Qi Tiansheng, habang inilalabas niya ang lahat ng bakanteng enerhiya sa espasyo na kaya niya. Nakakatakot na walang laman na lakas ng espasyo. Kahit nakasimangot si Linfang. Nagpatuloy siya sa pag-shoot ng mga arrow sa picture scroll. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Ang kanyang TNG sword pagkatapos ay bumalik sa kanya. Boom. Lumitaw ang espiritu ni Linfang. Ang kanyang 9-headed dragon spirit ay lumipat patungo sa picture scroll, gustong kainin ito. Gayunpaman, ang espiritu ni Qi Tiansheng ay mas malakas kaysa kay Linfang. Ang 9 na ulo na dragon ay hindi maaaring makuha ang espiritu ni Qi Tiansheng. Patuloy na inaatake ni Linfang ang espiritu ni Qi Tiansheng, at namumula ang mukha ni Qi Tiansheng. Sirain. Naglabas si Linfang ng sword energies na nagsimulang basagin ang walang laman na scroll ng larawan sa espasyo. Slash. Napaungol si Qi Tiansheng at lalong namutla ang kanyang mukha, tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Mamatay. Dumudugo din si Linfang at winawasak ang kanyang sword chi. Sa itaas ng kanyang ulo, isang napakalaking palakol ang lumitaw. Ang espiritu ni Zuan Yuan. Hinawakan din ni Linfang ang kanyang TNG sword, pagkatapos ay itinapon niya ang sarili kay Qi Tiansheng. Slash. Gumalaw ang espada ni Linfang patungo kay Qi Tiansheng. Ang palakol ni Zuan Yuan ay sumanib sa sword energies ni Linfang at ngayon, ang kanyang espada ay tila kayang sirain ang anuman. Brother. Si Qi Zhao ay natakot nang makita niya ang espada ni Linfang, ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Kasabay nito, ang mga Zun cultivator na nasa likuran niya ay lahat ay lumipat patungo kay Qi Tiansheng upang iligtas siya. Slash. Ang picture scroll ni Qi Tiansheng ay humaharang sa sword energies, ngunit ito ay pumuputok. Ginamit niya ang kanyang empty space agility technique sa pagtatangkang makatakas, ngunit masyadong mabilis ang espadang iyon. Naputol ang kalahati ng kanyang katawan at nagbigay siya ng nakakakilabot na tili. Ang mga tao ay namangha. Gumamit si Qi Tiansheng ng banal na sandata at ng kanyang espiritu, ngunit tulad ng dati, hindi niya nagawang talunin si Linfang. Sa huling pag-ataking iyon, nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Gayunpaman, si Linfang ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa kanya na may hawak na espada. Subukan at manggahas. Galit na sigaw ng isang Zun cultivator mula sa Qi clan. Ginamit niya ang empty space agility technique para tumakbo patungo kay Qi Tiansheng at harangan si Linfang. Asar. Naglabas si Linfang ng mas maraming sword energies. Ang mga Zun cultivator ay hindi pa dumarating, ngunit ang ilan sa kanila ay nasaktan pa rin ng espada ni Linfang habang ang iba naman ay pinatay nito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1239, patayin siya. Gayunpaman, hindi nagawang patayin ni Linfang si Qi Tiansheng at ngayon ay napapalibutan siya ng mga cultivator ng Zunqi layer. Ang Qi clan ay kahanga-hanga. Mapanuksong sabi ni Linfang. Sinulyapan niya ang mga taong nagpoprotekta kay Qi Tiansheng, pagkatapos ay tumingin siya kay Qi Tiansheng at nanunuyang sinabi. Ikaw ay itinuturing na pinakamalakas na batang cultivator ng Qi clan, isang hayop. Pero no matter what, simula ngayon, biro ka lang. Kailangan mo ng mga tao para protektahan ka, nakakahiya. Ang mapanuksong tono ni Linfang ay umalangaw sa utak ni Qi Tiansheng at ang kanyang puso ay kumirat. Patayin siya. Malamig na sabi ni Qi Tiansheng. Ang mga tao namangha. Natalo si Qi Tiansheng at ngayon gusto niyang tulungan siya ng mga tao na patayin si Linfang. Ano man ang mangyari, si Qi Tiansheng ay hindi na maituturing na isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator ng lalawigan. Tumingin si Linfang kay Qiu Yuzin, lumalaban pa rin siya kay Bai Qiuluo. Si Qiu Yuzin ay dahan-dahang naglalabas ng mas maraming nakakatakot na enerhiya. Hindi na kailangan pang mag-alala ni Linfang tungkol niya. Sumipol ang mga nakakatakot na enerhiya pati na rin ang mga dumadagandong na tunog. Ang kanyang TNG sword ay lumipat patungo kay Qi Tiansheng habang ang espadang si Qi ay sumugod muli sa kalangitan. Mamatay. Itinapon ng mga bantay ng Qi clan ang kanilang mga sarili kay Linfang. Nasabi na ni Mr. Wen noon, ang mababang antas ng mga Zun cultivator ay maaaring makapasok sa entablado. Kakayahan ng demonyo, celestial demonic na teritoryo. Madilim na sabi ni Linfang.
Nanginginig ang Earth at langit nang magdilim ang lahat at lumitaw ang isang madilim na espasyo. Ang espasyong iyon ay naglalaman ng nakakatakot na mga demonyong enerhiya at lumipat patungo sa mga cultivator ng layer ng Zunchi. Isang teritoryo. Kinilig ang karamihan. Sinusubukan ni Lin Feng na ikulong ang mga cultivator sa sarili niyang teritoryo. Nakakagulat, maaari siyang lumikha ng isang tunay na teritoryo na puno ng mga demonyong enerhiya, nakakatakot. Bulong ni Mr. Wen. Mukha siyang namangha. Ang pag-atake ni Lin Feng ay kapansin-pansin sa dalawang paraan, una ay maaari siyang lumikha ng isang teritoryo, at pangalawa ay maaari niyang punan ito ng mga demonyong enerhiya. Hindi nakapagtataka na marunong din siyang man-ire ng mga tao. Sa sandaling iyon, sa paanan ng entablado, mukhang nagulat ang isang binata mula sa Celestial Land of Alchemists, nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Narinig ko noon na natalo ni Lin Feng ang bagyo sa Sword City. Mukha siyang namangha. Siguro natutunan ni Lin Feng ang mga kasanayang iyon sa Tiantai. Napakahalagang malaman ang mga kasanayan at maunawa ang mabuti ang mga ito. Habang umuunlad ang isang cultivator, ang kanilang mga kasanayan ay magiging mas malakas din. Kung alam ng isang cultivator ang mga kasanayan, ngunit hindi sapat, kung gayon imposible para sa kanya na mag-level up. Ang Celestial Demon Territory ni Lin Feng at ang kanyang Demon Curse ay pareho, sila ay mga kasanayan at teknik na natutunan mula sa tatlong buhay na Buddha Demon Skillset. Kadalasan, ang mga Zun Cultivator lamang ang maaaring magsanay ng mga ganoong kasanayan, ngunit dahil si Lin Feng ay naging mas malakas kamakailan, nagawa na niya ang mga ito. Ang Celestial Demon Territory ay isang teritoryo na puno ng mga demonyong enerhiya, ito ay medyo parang isang maliit na mundo kung saan maaari niyang ikulong ang kanyang mga kaaway, pagdating sa loob, ang kanilang mga pag-atake ay hamina. Pagmumura ng kaluluwa. Inalis ni Lin Feng ang kanyang scepter at ang pagmumura ng enerhiya ay sumalakay sa espasyo. Sinumpa niya silang lahat at nanginginig ang kanilang mga kaluluwa, patuloy silang nananangis at sumisigaw. Slash. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw nang ilabas niya ang kanyang empty space robe at lumipat patungo sa teritoryo ng demonyo. Mabilis na tiniyak ng dugo, ilang mas mababang antas na Zun Cultivator ang namatay. Paksane. Sabi ni Lin Feng. Mas maraming demonyong chi ang sumalakay sa Celestial Demonic na teritoryo. Sa sandaling ang mga enerhiya ay tuluyang nagkalat, ang mga tao ay namangha. Napakaraming bangkay sa mga entablado. Mula sa sandaling si Lin Feng ay nag-spell ng kanyang Celestial Demon Territory at ngayon, ilang minuto na lang ang lumipas. Napatay niya ang napakaraming cultivator ng Zun sa napakaikling panahon. Ang karamihan ay namangha. Tumibok ang kanilang mga puso. Ang mga taong iyon ay mga Zun Cultivator mula sa Chi Clan, kahit na sila ay mga mababang antas na Zun Cultivator, sila ay napakalakas. Paano napatay ni Lin Feng ang napakarami sa kanila ng napakabilis? Paano nila malalaman na ang robe ni Lin Feng ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang walang laman na enerhiya sa espasyo at ang kanyang cetro ay naglalaman ng mga nakakatakot na lakas ng pagsump. Kasama ng kanyang TNG sword, ang kanyang mga pag-atake ay imposibleng mablock. Si Qi Tiansheng ay nakaupo sa gilid ng stage hill. Namutla ang kanyang mukha. Kahit nahiwa na sa kalahati ang kanyang katawan, sa sobrang lakas ng dugo, muli siyang nakapagpatubo ng mga bagong bahagi ng katawan. Hindi nakakagulat na ang mga Zun Cultivator ay maaaring mabuhay ng daan-daang taon at maipapasa ang kanilang malakas na dugo sa kanilang mga inapo. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo kay Qi Tiansheng, malamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mukhang baliw. Ngunit ang isang cultivator ay kailangang mabaliw upang maging lubhang malakas. Upang maging pinakamalakas, kinailangan ng mga cultivator na alisin ang sinumang humahadlang sa kanila. Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Sabi ng dalawang cultivator sa sandaling iyon. Agad silang damapo sa kaliwat kanan ni Qi Tiansheng. Pareho silang maharlika at dominanti. Sila ay mga katamtamang antas na Zun Cultivator na namamahala sa pagprotekta kay Qi Tiansheng. Isang nakakaawa na tao na tinatawag ang kanyang sarili na isang henyo. Sabi ni Lin Feng. Tanging ang mababang antas na mga Zun Cultivator ang pinapayagan sa entablado, nilabag mo ang panuntunan. Sa katunayan, sinabi ni Mr. Wen na ang mababang antas ng mga Zun Cultivator lamang ang maaaring makaakyat sa entablado. Masyadong malakas ang dalawang iyon, ngunit hindi nila maaaring hayaang patayin ni Lin Feng si Qi Tiansheng. Bawal din pumatay ng tao at ginawa mo, sabi ng isa sa matatandang lalaki. Bulag ka ba, sabi ni Lin Feng. Kanina pa niya ako sinusubukang patayin at ngayon ay sinasabi mong hindi tayo maaaring magpatayan. Nakakatawa ka. Ang dalawang malalakas na cultivator ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Kung aatake sila, mapapahamak si Lin Feng. Tiyak na hindi niya kayang makipagkompetensya sa mga katamtamang antas na Zun Cultivator. Maraming tao ang tumingin kay Mr. Wen. Ang matanda ay mukhang walang pakialam. Hindi niya sinubukang pigilan ang mga ito sa anumang bagay. Hindi masasabi ni Mr. Wen na nilabag ng Chi Clan ang mga patakaran, kung hindi, nangangahulugan ito na nasa panig siya ni Lin Feng, at magiging mga kaaway sila ng Chi Clan. Sinubukan ng lahat na maunawaan ang sitwasyon. Ang mga batang cultivator ay hindi kapani-paniwala. Parang tumanda na tayo. Walang pakialam na sabi ni Mr. Wen bago idinagdag. Sige, dahil nanalo si Lin Feng, maaari na tayong tumigil dito. Tulad ng inaasahan.
Nakahanap ng solusyon si Mr. Wen sa sitwasyon. Hindi niya pinahintulutan si Lin Fang na patayin si Qi Tiansheng at hindi niya pinayagan ng matatandang lalaki na patayin si Lin Fang. Boom boom. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ang tumunog at ang lupa ay nanginginig. Ang mga nakakatakot na enerhiya, ano ang nangyayari? Lumingon ng mga tao at nakita ang isang nakakatakot na enerhiya na lumabas mula sa mga gusali ng pamahalaan ng Wen Clan. May mga taong umaatake sa Wen Clan. Ang karamihan ay namangha. Tila naglalaban ng malalakas na cultivator sa malayo. Anong nangyayari? May umaatake sa Wen Clan. Nanginginig ang karamihan. Nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin. Boom boom boom. Bumangon ang Qi sa hangin. Kumikislap ang mga mata ni Mr. Wen sa malamig na ilaw. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng Tianshu Teleportation Portal. Nabubunyag na ba ang sikreto? Bumangon si Mr. Wen sa hangin. May mga taong kusang nagkakalat ng kaguluhan. Binuksan ni Qi Tiansheng ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Fang sa malamig na paraan. Patayin siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1240, Sinaunang Teleportasyon, Espada ni Emperador Wu Tianjian. Qi Tiansheng. Galit na tumingin si Lin Fang kay Qi Tiansheng. Natalo siya at ngayon ay gusto niyang patayin si Lin Fang. Si Qi Tiansheng ay isang masamang tao. Si Wu Tian ay mas mabuting tao kaysa sa kanya, natalo man siya o hindi, natututo siya sa kanyang mga pagkakamali. Naisip ng marami sa mga matatandang Zun Cultivator. Siyempre, walang nagsabi niya ng malakas. Sa susunod na lalabanan ni Wu Tian si Wen Tiange, magiging mas malakas siya. Ngayon, natalo na ni Lin Fang si Qi Tiansheng ngunit sa halip na matuto mula sa kanyang mga pagkakamali, humingi siya ng proteksyon ng mga matatanda. Hindi kayang patayin ni Qi Tiansheng si Lin Fang kung siya ay isang determinadong cultivator, natuto sana siya sa kanyang mga pagkakamali at lalaban muli kay Lin Fang sa ibang pagkakataon. Hindi niya kailangang makaramdam ng kahihiyan, ngunit ginawa niya. Kung nagpractice siya ng mas matapang na cultivation at nakipaglaban muli kay Lin Fang, baka nanalo siya. Ngunit hinihiling ni Qi Tiansheng sa mga matatanda na patayin si Lin Fang. Palaging ganyan si Qi Tiansheng, hindi talaga siya determinadong umunlad. Mas interesado siya sa kinalabasan kaysa sa ugat ng kanyang mga kabiguan. Naisip ng matatandang Zun Cultivator na si Lin Fang ay hindi dapat mamatay at si Qi Tiansheng ay dapat na maalis sa listahan ng 10 pinakamalakas na batang cultivator ng lalawigan. Tumingon sila at tumingin sa malayo. Hindi nila alam kung sino ang umaatake sa Wen Clan, ngunit maaari nilang hulaan kung ano ang nangyayari. Ilang tao ang pumunta sa Wen Clan para sa isang dahilan, ginamit ng Wen Clan ang Tianshu Teleportation Portal na matagal nang hindi ginagamit at ngayon ay lumitaw ang malalaking alon ng walang laman na space energies. Bakit nila ito muling na-activate? Sa sandaling iyon, itinapon ng isa sa mga bantay ni Qi Tiansheng ang sarili kay Lin Fang gamit ang Empty Space Agility Technique. Mamatay. Naglabas si Lin Fang ng mga sword energies, ngunit ang Zun Cultivator ay naglabas ng walang laman na space energies. Ang lakas ng espada ay bumagsak sa kanila at nawala. Nakakatakot, ang kanyang walang laman na space energies ay hindi bababa sa antas ng 5. Isip ni Lin Fang. Umikot sa hangin ang walang laman na espasyong enerhiya ng matanda. Ang mga walang kwentang lakas na iyon ay mas malakas kaysa kay Qi Tiansheng. Boom! Isang malakas na cultivator ang sumuntok sa hangin, dahilan upang ito ay pumutok. Ito ay ang parehong pag-atake na ginamit ni Qi Tiansheng dati, ang pag-atake ng Space Destructive Punch, ngunit kapag ginamit ito ng mga taong iyon, mayroon itong mas explosive power. Ang suntok ay hindi pa umabot kay Lin Fang, ngunit kumukulo na ang kanyang dugo at may impresyon siyang babagsak na siya. Asar. Naglabas si Lin Fang ng sword energies patungo sa Space Destructive Punch. Ang suntok ay nagtulak sa sword energies sa tabi at umabot kay Lin Fang. Napaungol siya at umubo ng dugo. Kahit alam mo na ang social status ng iyong master natin, gusto mo pa rin siyang patayin. Nakikiusap ka sa amin na patayin ka. Sabi ng cultivator na naglalakad patungo kay Lin Fang, nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ay naging isang bakanting anino ng espasyo at lumipat patungo kay Lin Fang. Mukhang delikado si Lin Fang, walang tutulong sa kanya dahil may umaatake sa Wen Clan. Pinirmahan ng mga tao. Ang Wen Clan ay inaatake ng ibang tao, na nagbigay ng pagkakataon sa Qi Clan na patayin si Lin Fang. Kung nandoon si Mr. Wen, hindi mangyayari iyon. Pagkatapos ng lahat, ayaw ng Wen Clan na may mangyari kay Lin Fang sa kanilang teritoryo. Paano kung malaman ni Tian Tai ang tungkol doon? Anong masamang pagkakataon? Sa kasamaang palad, si Lin Fang, isang sumisikat na hayop, ay natalo si Qi Tiansheng. Napatunayan ni Lin Fang na siya ay maituturing na isa sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator, at ngayon siya ay mamamatay sa mga kamay ng malalakas na cultivator na iyon. Boom boom. Ang Space Destructive Punch ay malapit nang makarating kay Lin Fang. Freeze. Isang nakakatakot na enerhiya ng yelo ang sumalakay sa lugar, paparating na si Qiu Yuzin. Sirain. Malamig na daing ng malakas na cultivator na iyon. Nabasag ang buwan, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa buwan ni Qiu Yuzin. Isang dambuhalang walang laman na kamay ang lumitaw at dumiretso patungo kay Qiu Yuzin. Napaatras si Qiu Yuzin, ngunit tumalsik ang dugo sa kanyang bibig.
Wala na talagang pag-asa, masyado silang malakas. Naisip ng ilang tao na nagbubuntong hininga. Sina Linfang at Qiu Yuzin ay parehong napakalakas at ngayon ay babagsak na sila, sa kasamaang palad. Dahil gusto mong mamatay kasama siya, tutulungan ka namin. Sabi ng malakas na cultivator na iyon na sumulyap kay Qiu Yuzin. Ayos ka lang, tanong ni Linfang kay Qiu Yuzin. Tumiti si Qiu Yuzin at umiling. Nagpatuloy siya sa pagpapakawala ng walang awa na enerhiya. Parang gustong mamatay ng magkasintahan. Sabi ni Bai Qiuluo na nakangiting walang pakialam. Ang pagiging mamamatay na magkasama ay magiging sobrang romantiko, sa kasamaang palad ay pinili kong maging walang awa, kaya hindi ko ibahagi ang sandali ng aking kamatayan. Nakangiting sabi ni Qiu Yuzin. Maningning ang kanyang ngiti at kasabay nito ay ang mas maraming walang awa na enerhiya ang kanyang pinakawalan. Walang sino man ang makakalaban sa mga taong walang awa at walang emosyon, kaya patayin mo akong mag-isa. Sabi ni Qiu Yuzin. Kumunat ang noon ni Linfang. Ang malakas na cultivator na iyon ay tumingin kay Bai Qiuluo, ano ang ginagawa ni Qiu Yuzin? Seal. Inilagay ni Linfang ang kanyang kamay sa katawan ni Qiu Yuzin at tinatakan siya. Nagulat siya at napating sa kanya. Paano kita hahayaang mamatay mag-isa? Magiging okay tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Linfang. Paano sila mamatay? Boom boom. Sa di kalayuan, ang mga nakakatakot na walang laman na enerhiya sa kalawakan ay umaagos sa kalangitan, parang kukunin ang lugar na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sinag ng liwanag at isang grupo ng malalakas na cultivator ang dumating. Isang grupo ng malalakas na cultivator ang tumalon sa teleportation portal at naglaho, muling lumitaw sa isang bulubundukin na nagliliyab sa apoy. Pinilit ng mga taong iyon ng ilang malalakas na cultivator na mag-teleport, gaano kalakas. Akala ng karamihan ay namangha. Iyon marahil ang dahilan kung bakit nila inatake ang Wen clan. Napangiti si Qi Tiansheng sa isang matangkad na paraan, si Linfang ay mamamatay. Tumingin si Linfang sa kanya, ano ang nangyayari? Alam niya na ginamit ng Wen clan ang teleportation portal para mag-teleport ng malalakas na cultivator sa isang lugar na malayo, pero bakit? Gayunpaman, nagulat si Linfang dahil ang lugar na nakita niya noong teleportation, ang lugar na may apoy, ay nasa rehiyon ng Zuyu. Ang Yunhai Sect, ang pangunahing rurok ng Yunhai Sect, kung saan siya nakasama sa pagsusulit. Ang drums. Doon din niya nakuha ang lakas ng Heroka, nakahanap din siya ng maliit na mundo doon, ang lugar kung saan nanggaling si Yandy. Patayin siya. Sigaw ni Qi Tiansheng. Taybak. Bumalik sa kanya ang Tianji sword ni Linfang at kasabay nito, isang dambuhalang espada ang lumitaw sa harap nila. Tumalon sina Linfang at Qiu Yuzin dito at bumangon sa ere. Saan ka pupunta? Sigaw ng malalakas na cultivator mula sa Qi clan. Dalawang tao ang bumangon sa hangin pagkatapos nila. Bumalik. Isang kamay ng dragon ang gumalaw patungo kay Linfang. Pinalibutan din ng nakakatakot na Qi ang katawan ni Qiu Yuzin, na lalong nagsugat sa kanya. Hindi lang ang mga miyembro ng Qi clan ang gustong pumatay sa kanila. Tianlong Divine Castle, Bai Qiuluo. Tumingin si Linfang kay Bai Qiuluo, nakangiti siya. Ang kakalabas lang ng enerhiya ay isa ring medium level na cultivator ng Zun. Pinalibutan ng tatlong medium level na Zun cultivator si Linfang. Si Linfang at Qiu Yuzin ay mapapahamak. Naisip ng karamihan. Kawawa naman. Wala silang paraan para makatakas. Namutla si Qiu Yuzin, tumingin siya kay Linfang at sinabing, subukan ko. Tiningnan ni Linfang si Qiu sa malumanay na paraan, hinaplos niya ang pisngi nito at ngumiti. Yuzin, hayaan mo akong alagaan iyon. Dahan-daang lumingon si Linfang. Dahil lahat kayo ay nagplano laban sa akin, kayong lahat ay mamamatay. Bulong ni Linfang. Malamig na ngumiti ang mga iyon. Mamamatay lahat. Katawa-tawa. Nakakatawa ka, sabi ni Qi Tiansheng. Lumabas ka, patayin mo sila. Galit na sabi ni Linfang. Ang sword Qi ay sumugod sa kalangitan, ang espada na lumitaw ay hindi ka panipaniwala. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw at pinalibutan ang buong teritoryo ng Wen clan, para bang mayroong milyon-milyong mga cultivator doon.